Libreng kain sa karinderya. Magandang araw sa inyo, Mr. Narrator. Pati na rin sa mga masugid ninyong taga-subaybay ng inyong munting tahanan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nestor at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Antique. Nais ko lang ibahagi sa inyong programa ang sarili kong karanasan nang mapadpad kami magkakaibigan sa pinagkukutaan ng mga aswang sa isang liblib na kagubatan sa Siquijor. Taong 1987 sa buwan ng Abril nang tumungo kaming apat na magkakaibigan sa isang liblib na kagubatan sa Siquijor para mag-camping. Noong mga panahong iyon ay palikiro kami mga magkakaibigan at mahilig magbulakbol. Kaya't saan-saan na lang kami napapadpad na baryo para aliwin ang aming mga sarili. Bago kami tumungo sa kagubatan ay nagbaon na rin kami ng mga pangunahin naming pangangailangan tulad ng mga flashlight, damit, kumot, pagkain at higit sa lahat ay tent na aming magiging silungan. Sapagkat kadalasan sa tuwing magkakamping kami ay inaabot kami ng mahigit 3 araw bago lisanin ang kagubatan. Nang makarating kami ng Siquijor ay kaagad kaming sumakay sa pampasaherong jeep kung saan ay dadaan ito sa baryo na dapat naming pupuntahan. Lumipas ang kalahating minuto ay agad na kaming bumaba ng jeep nang matanaw namin ang malaking karatula na nakalagay sa tabi ng malubak na kalsada. Mr. Narrator, na makababa kami noon ng jeep ay kinuha ko ang maliit na mapa sa aking backpack para tignan kung tama ang baryo na aming napuntahan. Sapagkat bago namin maisipang mag-camping ay naghanap kami ng mapa ng probinsya na aming pinupuntahan upang markahan namin iyon para hindi kami maligaw. At ito rin ang nagsisilbing kompas namin pag sinuyod na namin ang masukal na kagubatan. Matapos kong suriin ang mapa ay pinasok na namin ang isang makitid na kalsada na nasa tabi ng karatula. Napansin din namin noon na kaunti ang kabahayan na nakatirik sa nasabing baryo at may ilang metro din ang pagitan ng bawat tahanan. Habang naglalakad kami ay isang matandang babae ang aming nakasalubong. May dala itong basket na puno ng sariwang gulay na halatang nilalako nito. "Manang, pwede po bang magtanong?" Wika ko sa matandang babae. "Ano bang itatanong mo, iho? Mukhang mga dayo kayo sa aming baryo Sambit naman sa akin ng matandang babae. Agad ko namang sinabi sa matanda ang nais kong tanungin at ipinakita ko rin sa kanya ang isang papel kung saan ay isinulat ang pangalan ng kagubatan na aming pupuntahan na labis nitong ikinabigla. "Mga iho, kung nais nyo pang mabuhay ng matagal sa mundo, ay huwag na ninyong tatahakin ang kagubatang iyan. May ilang grupo na rin ng kabataan ang nagtangkang tumungo sa gubat na yan, subalit hindi na sila muli pang nakalabas ng kagubatan. Pati ang ilang mga ngaso sa aming baryo ay natatakot na pasukin ang gubat na yan." Sambit na babala sa amin ng matandang babae. Muli kong tinanong ang matanda kung bakit natatakot ang kanilang kababaryo na pasukin ang gubat at kung ano ang nangyari sa grupo ng kabataan. Ngunit nagwika lamang ito sa amin na marami daw na mababangis na hayop ang naninirahan doon at may bali-balita na pinamumugaran ito ng mga aswang. Mr. Narrator, dahil sa sinabi ng babaeng iyon ay natakot ang dalawa kong kaibigang babae sapagkat binubuo ng grupo namin ang 2 lalaki at 2 babae. "Nestora, huwag na lang kaya tayong tumuloy sa gubat. Sa ibang kagubatan na lang tayo mag-camping." Aniya sa akin ni Elena. Subalit hindi pumayag si Alan at nais pa rin itong magpatuloy kami sa aming pupuntahan
dahil hindi naman matatakutin ito at malakas din ang kanyang loob kagaya ko. Magaling din si Alan sa paggawa ng bitag para manghuli ng mga ligaw na hayop sa kagubatan na aming pinupuntahan. Elena, huwag kang mangamba, nandito naman kami ni Nestor at hindi namin kayo pababayaan ni Alma. Saka huwag kayong matakot sa mga aswang. May dala naman akong itak na pwede nating gawing armas sa oras na may enkwentro natin ang mga aswang na yan. Pagmamayabang naman ni Alan sa dalawa naming kaibigang babae. Sumang-ayon din ako sa sinabi ni Alan noon sapagkat kinagigiliwan talaga namin ang pagkakamping lalo na't kasama ko si Elena. Bukod kasi sa matalik ko siyang kaibigan ay may lihim din akong nararamdaman sa kanya. Ngunit hindi ko ito masabi-sabi sa kanya dahil natatakot ako na masira ang aming pagkakaibigan. Kaya't nagpumilit ako sa matandang babae na ituro sa amin ang tamang direksyon. Dahil wala naman kaming nakikitang ibang madaanan. Sapagkat sa tabi ng magkabilaang gilid ng kalsadang lupa ay nababalutan at nahaharangan ng mayayabong na talahiban. Dahil sa aking kakulitan ay walang nagawa ang matandang babae kundi ituro ang tamang direksyon. Sinabi nito sa amin na hindi na namin kailangan tahakin ang makitid na kalsada patungo sa kanilang sityo dahil itinuro nito ang kaliwang bahagi ng kalsada kung saan kailangan naming tahakin at pasukin ang matataas na talahib at sa dulo nun ay may malaking ilog na dapat naming tawirin. Oras na makatawid kami sa sinasabing ilog ay naroon na daw ang bukana papasok sa kagubatan na nais naming puntahan. Kayo talagang mga kabataan ang titigas ng ulo ninyo. Basta ako binalaan ko na kayo na mapanganib ang gubat na papasukin ninyo. Ang maipapayo ko lang ay mag-iingat kayo. Pag-aalalang sabi ng matandang babae sa amin. Nagpasalamat naman kami sa matandang babae bago namin tahakin ang mataas at mayayabong na talahiban. Maya-maya pa kinuha ni Alan ang mahabang sundang sa kanyang itim na bag na nababalutan pa ng lumang dyaryo upang tabasin ang mga ligaw na talahib na nakaharang sa aming daraanan. Halos makaramdam din kami noon ng pangangati dahil sa mga hiras at ligaw na damo na dumidikit sa aming mga balat. Habang tinatahak namin ang malawak na talahiban, ay nakatingin naman ako sa ibang bahagi upang tiyakin na walang makamandag na ahas ang nakabalandra sa mga damo at lupa. Lumipas ang ilang sandali ng aming paglalakad ay nakarinig kami noon ng malakas na pag-agos ng tubig na halatang malapit na kami sa sinasabing ilog ng matandang babae. Hanggang sa bumungad nga sa amin ang isang malapad at mabatong ilog na nasisinaga ng liwanag ng araw. Namangha kami sa taglay na ganda ng ilog dahil napakalinaw ng tubig at halatang presko at masarap itong paliguan. At dahil napagod kami sa paglalakad ay naisipan muna namin magpahinga at kumain malapit sa umaagos na tubig. Dahil malapit na rin sumapit ang 12:00 ng tanghali. Habang kumakain kami ng baon naming pagkain, ay inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Sa kabilang pangpang ng ilog kung saan naroon ang bukana patungo sa masukal na kakahuyan na nais naming suyurin. Elena, Alma, bakit hindi muna kayo maligo sa ilog? Mukhang malamig ang tubig at para naman maibsan ang pagod sa inyong katawan. Sambit ni Alan na may halong nakakalokong ngiti. Baliw ka ba, Alan? Gusto mo ba kami mapasma? Alam mo naman na mahaba ang nilakbay natin bago marating ang ilog na ito. Naiinis na sabi ni Elena kay Alan. Matapos naming kumain ay naisipan na naming tumawid sa kabilang pampang upang tahakin ang masukal na kakahuyan. Kailangan naming kumilos kaagad sapagkat kailangan din naming makahanap ng mapagtatayuan ng aming tent. Dumaan kami sa mataas na bato para hindi kami mabasa ng tubig hanggang sa malaya kaming nakatawid sa kabilang pampang. Nang pasukin namin ang bukana ng kagubatan
ay napakapit sa aking braso si Elena, habang nakabuntot naman si Alma kay Alan. Habang tinatahak namin ang kagubatan, ay napapalibutan ito ng matatayog na mga puno na halos tinutubuan ng mga sariwang baging. Nestora, wag na lang kaya tayo tumuloy. Kinakabahan kasi ako at ibang pakiramdam ko sa kakahuyang ito eh. Kabadong sambit sa akin ni Elena. Elena, huwag mo na kasing isipin ang sinabi sa atin ng matandang babae. Hindi naman ito ang unang beses na magka-camping tayo sa masukal na kagubatan. At saka, nasa tabi mo naman ako. Hindi kita pababayaan, Elena. Pangako. Mahinahon kong sabi kay Elena upang patatagin at palakasin ang kanyang kalooban. Habang sinusuyod namin ang kakahuyan, ay minamarkahan ko naman ang aming dinaraanan gamit ang balisong na hawak ko. Ginagawa ko ito palatandaan na hindi kami maliligaw kapag muli naming nilisan ang masukal na kagubatan. Nahirapan din kaming galugarin ang pusod ng kagubatan dahil sa mga sangang nakaharang sa daan at marami ding matinik na halaman na tumutusok sa aming balat. Meron ding matarik na lupa na kailangan naming akyatin, kaya't natagalan din kami marating ang patag na kalupaan. Nang marating namin ang patag na lupa ay muling bumungad sa amin ang isang magandang tanawin. Dahil sa panibagong ilog ang aming nakita at halatang karugtong ito ng unang ilog sa aming tinawid kanina. Ang labis namin ikinamangha ay malaasul ang tubig nito na may manipis na usok na lumalabas sa ibabaw ng nasabing ilog. Sa tabi ng ilog ay merong isang malaking oak tree na halatang matanda na ito dahil sa malaki at malapad nitong ugat. Masasabi ko na perpekto ito sa pagtatayuan namin ng tent. Nestor, tignan mo. Maligamgam ang tubig sa ilog na to. Tingin mo, malapit kaya sa bulkan itong kagubatan na to? Para kasing bukal ang temperatura ng tubig dito Nagugulumihan ang sabi ni Alan sa akin nang idampi nito ang kanyang kamay sa ilog. Dahil sa nakita namin ang tamang lokasyon na pagtitirikan namin ng tent, ay kaagad naming ibinaba sa lupa ang malalaki naming camping bag at kinuha namin ni Alan ang dalawang tent. Hindi kasi kami pwede noon magsamang lahat sa iisang tent lamang dahil kailangan din ng privacy ni na Elena at Alma. Hindi rin kakasya ang 4 katao sa loob ng isang tent. Malapit na rin noon lumubog ang araw nang matapos naming itayo ang aming masisilungan. Namulot na rin kami ni Elena ng mga tuyong sanga ng kahoy para gumawa ng sulo upang magsilbing tanglaw sa kadiliman. May tataboy rin ng apoy ang makamandag na mga insekto. At sumapit ang dilim ay inihanda na ni Elena at Alma ang aming hapunan. Nag-ihaw sila ng baon naming hotdog na ipinalaman namin sa tinapay. Habang kumukuha naman kami ni Alan ng buho para doon magpakulo ng tubig. At ang buho rin ang magsisilbing baso namin na madalas naming gawin tuwing magka-camping. At nalaman namin ang ganitong pamamaraan sa mga katutubong Aita at Mangyan. Matapos maluto ang ilang pirasong hotdog, ay nagtimpla na rin kami ng kape dahil kumulo na rin ang tubig na nasa buho. Doon na rin kami naghapunan malapit sa sulo habang magkakatabi kaming kumakain. Habang naghahapunan kami ay naaalog kami pagmasdan ang maraming kumikislap at aandap-andap sa taas ng mga puno. Nagsisilbing musika din sa aming pandinig ang huni ng mga kuliglig at ibong panggabi. Mr. Narrator, sa unang gabi namin sa masukal na kakahuyan ay wala namang kaming nararamdaman na kakaiba. At bago kami noon makatulog ay gumawa ng bitag si Alan na baka sakali makahuli kami ng malaking bayawak, manok na labuyo at baboy ramo na pwede naming ihawin kinabukasan. Sa pagsibol ng bukang liwayway ay maaga kaming nagsigising ni Alan para tignan ang ginawa nitong bitag. Natuwa naman kami sa aming nakita dahil nakahuli kami ng malaking manok na labuyo.
Kaya't gumawa kami ulit ng sulo para magpakulo ng tubig sa buhok upang katayin ang ligaw na manok at para na rin makapagkape na rin kami sa aming agahan upang mainitan ang aming mga sikmura. Nagising na rin noon sina Elena at Alma at tulad kagabi ay tinapay muli ang aming almusal na pangpare sa mainit na kape. Matapos naming mag-agahan ay naligo na rin kaming lahat sa ilog at napakasarap iyon sa aming pakiramdam dahil maligamgam ang tubig na parang isang bukal na malapit sa bulkan. Subalit habang naliligo kaming lahat ay dalawang babae ang bumungad sa amin. Sa suot nilang damit ay halatang tagabundok sila at wala din silang suot na mga tsinelas. Subalit natatangi ang kanilang ganda na bumabagay sa morena nilang balat. Magandang araw mga binibini. Nais niyo ba kami samahan sa pagliligo? Turan ni Alan na pinairal na naman ang kapilyuhan. Subalit walang naging tugon ang dalawang babae kay Alan, bagkus ay lumusong sila sa ilog para maligo. Tahimik lang ang dalawang dilag habang marahan nilang hinihilod ng bato ang kanilang mga balat. At dahil hindi pinansin si Alan ng dalawang dilag, ay naisipan ko na ako na lang ang magtanong sa kanila. Subalit kinurot ako ni Elena at tinaasan ng kilay sa hindi ko alam na kadahilanan. Hanggang si Elena na ang nagwika sa kanila para kausapin na. Miss, taga rito ba kayo? Maiksing tanong ni Elena sa kanila. Malinaw din namin iyon nakikita ni Alan na bumabakat ang masiselang dibdib ng dalawang dilag dahil manipis ang kanilang damit at wala din silang suot na bra. Bago magsalita ang isang binibini sa tanong ni Elena, ay mariin muna kami nitong pinagmasdan bago ito nagwika. Oo, taga rito kami at doon kami naninirahan sa dulo ng kagubatan. Meron kaming maliit na sityo na tinayo ni Apo Tandang. Sambit ng isang babae kay Elena. Apo Tandang? Sino naman siya? Usisang tanong muli ni Elena. Agad namang sinagot ng babae ang tanong ni Elena at sinabi nitong na si Apo Tandang ang nagsisilbing pinuno o kapitan ng kanilang maliit na sityo. Subalit biglang sumabat si Alan na nais nitong tumungo sa kanilang lugar na labis na ikinagulat ni Elena at Alma. Nahuhumaling kasi noon ang aking kaibigan sa taglay na ganda ng dalawang babae. Talaga? Gusto mong pumunta sa aming sityo? Tamang-tama, may libreng pagkain sa karinderya ni Apo Tandang dahil kaarawan niya ngayon. Turan agad ng babae kay Alan at gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi nito. Taliwas naman noon sina Elena at Alma na tumungo kami sa lugar ng dalawang estranghera na aming nakasama sa pagliligo, sapagkat kinakabahan sila at masama din ang kutob nila na may hindi magandang mangyayari. Kaya't sinabi ni Elena na hindi kami sasama sa kanila. Miss, natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala, mababait ang mga naninirahan sa aming maliit na sityo. Sampit naman ang isang babae kay Elena. Dahil sa katigasan ng ulo noon ni Alan at pakikisimpatya ko na rin, ay wala kami nagawa kundi sumama sa kanila. Ayaw sana noon sumama ni na Elena at Alma. Subalit natatakot sila na maiwan sa tent, kaya't napilitan silang sumama sa amin. Mabilis kaming umahon sa ilog at nagbihis ng damit. Iniwan na rin namin noon sa tent ang ilan naming mga gamit para hindi sagabal sa aming paglalakad. Inilagay noon sa aking bulsa ang maliit kong balisong para kahit papaano ay may pangprotekta ako sa oras ng kagipitan. At sinabihan ko rin si Alan na dalhin ang matalas niyang sundang at itago sa loob ng kanyang bag para sa aming seguridad. Habang inaayos namin noon ang mga dadalhin naming gamit, ay naramdaman ko noon ang panlulumo ni Elena na labis pa rin itong nababahala. At iniwan na rin namin noon ang nahuli naming manok na labuyo at inilagay namin ito sa loob ng tent. Habang nakabalot sa supot dahil natanggalan na namin ito ng balahibo. Matapos naming maihanda ang mga dadalhin ay agad kaming lumabas ng tent
at kami lang din ni Alan ang may dalang bag. Tapos na rin noon maligo ang dalawang babae at kami na lang ang hinihintay nila. Habang tinatahak namin ang makitid na daan ay nahahalata ko na tila tahimik ang dalawang babae. Hindi rin sila naiilang sa amin kahit na bumabakat ang morena nilang balat sa damit nila. Mahigpit naman na nakahawak sa aking mga bisig si Elena at dinig ko ang malakas na kabog ng kanyang puso na halatang labis itong kinakabahan. Ilang metro din ang aming nilakbay bago marating ang sinasabing maliit na sitio sa dulo ng kagubatan. Nang marating namin ang tarangkahan ay bumungad sa amin ang mga buto ng ulo ng iba't ibang uri ng hayop na nakasabit sa malawak na koral na gawa sa taldok. 5 kubol din ang nakatirik sa nagsisilbing tirahan nila. Tumugma naman ang sinabi ng dalawang dilag dahil meron ngang maliit na karinderya kung saan nakalatag ang ilang lumang kaserola sa mahabang mesa na gawa sa tinapyas na kawayan. Iilan lang din ang naninirahan doon na hindi nga lalampas sa 20 katao at masasabi ko na isang pamilya lang ang naninirahan sa nasabing sitio. Nang makalapit kami sa sinasabing karinderya na gawa sa pawid at malaking bahi ng buto ang nagsisilbing poste nito, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin at nagpakilala ito sa pangalang Apo Tandang. At ito ang sinasabi sa amin ng dalawang babae na kanilang pinuno. Mahaba ang buhok nito at halos malago ang puting balbas na aabot sa dibdib. Mapupula ang ngipin at gilagid nito dahil sa sinusupa nitong nganga. At dahil sa senaryong iyon ay kinutuban ako na may kakaiba sa maliit na sitio ng dalawang dilag, sapagkat umagaw sa atensyon sa akin ang mga bungo ng ulo ng tao na nakasabit sa bawat gilid ng pintuan ng kanilang kubola. Ang labis na nagpagulantang sa amin ay pinalibutan kami ng mga tao at hinihimas-himas ang aming mga balat habang nakangisi ng nakakakilabot. Pagpasensya nyo na ang aking kababaryo. Ganon talaga sila pag may napapadpad na tagalabas sa aming sitio. Sambit ng isang babae na nagpaanyaya sa amin na sumama kami sa kanilang sitio. Tangi mapakla ng ngiti na lamang ang tugon namin noon sa sinabi ng babae. Pati si Alan ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang dating pagkasabik nito na marating namin ang sitio ng dalawang dilag ay biglang nagpasiwa sa kanyang muka habang pinagpapawisan ang kanyang noo. Batid niya rin na may mangyayari na hindi ka nais-nais sa amin. Sinabihan ni Apo Tandang ang dalawang babae na magbihis para asikasuhin kami. At nandumo din kami sa aming nalaman dahil anak pala sila ni Apo Tandang. Matapos magbihis ng dalawang babae ay pinaupo kami nito sa karinderya na sinasabi nila. Ngunit kung susumahin ay hindi naman ito karinderya, bagkus ito ang nagsisilbi nilang hapagkainan sa kanilang salo-salo. At nang makaupo kaming lahat ay kaagad kami inasikaso ng dalawang dilag. Tangi baon ng nyog ang nagsisilbi naming mangkok at halos makaluma na rin ang kanilang pinggan. Pati ang kanilang mga kutsara ay gawa sa hinulma na baon ng nyog at tinalian ng yantok sa isang tinapyas na kawayan. Puro karne ang putahe na nakalagay sa lumang kaserola. Malapot din ang sinabawan na karne na may nakahalong sarit-saring mga gulay na hindi ko matukoy. Kumain lang kayo ng marami at magpakabusog sapagkat libre ang lahat ng yan. Anang sa amin ng isang babae habang nakangisi. Miss, may bakante ba kayong kubol? Pwede bang doon na lang kami kakain? Hindi kasi kami sanay na pinagtitinginan ng tao habang kumakain eh. Sambit na pakiusap ko noon sa babae. Naasiwa kasi ako sa mga taong nakapalibot sa amin, lalo na si Apo Tandang na matalim ang pagkakatitig sa amin habang dumudura ng kulay pulang likido galing sa katas ng sinusupa nitong nganga. Mukhang masarap ang mga putahe ngunit nakakadiri naman ang mga pinaglalagyan ng pagkain.
Pumayag naman ang magandang dilag at sinamahan kami sa isang bakanting kubola. Dinala din nila ang aming mga pagkain sa loob ng maliit na kubola at nang mailatag ng dalawang babae ang napakaraming putaing karne, ay kaagad itong lumabas at sinabing pwede rin daw kaming magpalipas ng gabi sa kanilang sityo. Nang makalabas ang babae ay kaagad kong sinarado ang pinto at kinausap ko ang aking mga kaibigan na huwag gagalawin ang mga pagkain. Inusisa muna namin ito kung karni nga ba ito ng baboy dahil malinaw-linaw ang kulay ng karni at iba ang halimuyak nito. Kasalanan mo to, Alan. Kung hindi ka sana nang pumilit na pumunta rito, hindi sana nangyari ang bagay na to. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng matandang babae sa atin na may naninirahan dito ng mga aswang. Galit na sabi ni Elena kay Alan at sinusumbat ang lahat sa kanya. Subalit mahina lang ang boses ni Elena nang sabihin niya ito dahil baka marinig siya ng mga tao sa labas. Malakas ang kutob naming lahat na hindi pangkaraniwang mga tao ang mga naninirahan sa maliit na sityo. Kakaiba kasi ang kanilang kinikilos lalo na't nung pisilin nila ang aming mga balat kanina. Humingi ng tawad si Alan kina Elena at Alma dahil nararamdaman din niya ang peligro sa aming paligid. Hanggang sa naisipan namin na sumilip sa maliit na siwang sa loob ng kubola upang alamin ang ginagawa ng mga tao sa labas. Subalit nagulantang na lang kami sa aming nasilayan dahil lahat sila ay nakatayo sa labas habang napapagitna si Apo Tandang at nakamasid silang lahat sa aming kinaroroonan na halatang binabantayan nila kami. Dahil sa aming mga nasaksihan ay kumpirmado na angkan ng mga aswang ang mga to. Sumilip kami sa ibang bahaging sulok ng dingding ng kubola para maghanap ng pwede naming daanan para tumakas. Natatakot kasi kami noon na baka abutin ng dapit hapon sa kanilang sinasakupan. Ngunit matapos namin silipin sa siwang ang buong paligid, sa labas ay walang ibang daanan kundi ang tarangkahan lamang. Dahil napapalibutan ng matataas na koral ang maliit nilang sityo, ay mukhang matibay ang taldok na ginagamit nila para gawing bakod. Hinalugad din namin ang loob ng kubola at napansin namin ang ilang kagamitan tulad ng mga backpack na tinabunan ng lumang mga sako. At nang kalkalid namin ang mga bag ay nakita namin ang ilang kagamitan na halatang hindi nila ito pagmamay-ari, sapagkat merong pitaka na may nakalagay pang larawan ng isang lalaki na halos kaidaran din namin. At masasabi ko nga mga biktima sila ng angkan ng mga aswang. At dahil sanay na kami sa pagkakamping ay kinuha ko ang matalas na sundang ni Alan at maingat kong binaklas ang sahig na gawa sa kawayan. Nang mabaklas ko ito ay marahan kong pinatulis ang dulo nito at kaagad na ibinigay kina Elena at Alma bilang sandata. Palagi din namin sinisilip ang tarangkahan kung wala na bang taong nakamasid sa amin. Subalit naroon pa rin sila at matyagang binabantayan kami. Hanggang sa nakita na lang namin na papalapit ang dalawang dilag sa kubola na aming kinasasadlakan. Mga panauhin, tapos na ba kayong kumain? Tanong sa amin ng isang dilag. Nagwika naman ako na malapit na kaming matapos. Sinabihan ko noon ang aking mga kasama na ibuhos ang pagkain sa mga nakita naming bag. Iniisip ko kasi noon na baka may halamang gamot na pampatulog silang inihalo sa aming mga pagkain. Patapos naming itapo ng pagkain sa bag ay agad kong binuksan ang pinto at matipid na ngumiti sa harapan ng dalawang babae. Agad naman nilang iniligpit ang aming pinagkainan at malugod kami nagpasalamat bilang pagkukunwari. Matapos nilang mailigpit ang kalat ay nagpaalam na kami sa kanila na muli nang babalik sa aming tent. Nais nyo kaagad bumalik sa inyong tent? Ayaw nyo bang magpalipas ng gabi rito? Sa bagay, hindi nyo rin magagawang makakalabas pa dito sa aming sityo sapagkat ilang minuto lang ay eepekto na ang halamang gamot na pampatulog na hinalo namin sa pagkain. At sa muling pagdilat ng inyong mga mata ay isa sa inyo ang aming magiging hapunan. Paglalahad ng isang babae
ng katotohanan at tumawa ito ng nakakagimbal, pati na rin ang kasama nito. Mr. Narrator, tama nga ang hinala ko na may halong pampatulog ang inilatag sa amin ng mga pagkain. Planado pala ang lahat sapagkat unang gabi pa lang namin sa pinagtitirikan namin ng tent ay meron na palang palihim na nagmamasid sa amin doon. Ayon na rin sa sinabi ng babae sa amin. Matapos naming malaman ang buong katotohanan ay bigla akong lumingon sa aking mga kaibigan at sinabing magpanggap sila na nahihilo. Subalit sinabi ko iyon na wala man lang lumalabas na tinig sa aking bibig at agad naman nilang nakuha ang nais kong ipahiwatig. Wala din kaming kakayahan na labanan sila dahil napansin namin na may dalang itak ang mga kalalakihan na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Nang panggap na kami noon sa harapan ng dalawang babae na nawalan kami ng malay para linlangin sila at bago sila umalis sa kubol ay sinabi ng isang babae na isa sa amin ang kakatayin mamaya. At malakas din daw ang bisa na pampatulog na ginamit nila dahil may kakayahan ito na paralisahin ang aming katawan. Isinarado ng dalawang babae ang pinto at kampante silang nahimatay nga kami sa pagkain ibinigay nila. Nang makaalis ang dalaga ay marahan kaming bumangon at isinupit namin ni Alan ang bag sa aming mga magkabilaang balikat. Muli kami sumilip sa siwang at napansin namin na abala na ang lahat. Nagsimula na silang magpaningas ng mga apoy sa 3 bato na nakalagay sa lupa at ipinatong ang malaking kawa upang magpakulo ng mainit na tubig. Wala na ring nakabantay sa tarangkahan dahil abala na din ang lahat. Masasabi ko sa aking sarili na isa silang uri ng mga aswang na tinatawag na Alan. Mga nilalang na kumakain ng karne ng tao, subalit niluluto nila ito gaya ng pangkaraniwang tao. Nakita din namin na humahasa ng malapad na itak ang isang lalaki na may kalakihan ang katawan. Halatang ito ang matadero sa kanilang angkan. Hindi ko lubos maisip na pinasok namin ang kuta ng mga aswang. At dahil wala nang ibang paraan para makatakas kami sa kanilang lungga, ay naisip namin na doon na lang kami dadaan sa likurang bahagi ng kanilang pinagkukutaan. At sisirain na lang namin ang kural at binutas namin ang dingding na pawid at maingat namin itong binaklas. Sinamantala namin ang pagkakataon habang abala silang lahat. Nang marating namin ang dulo ng kural sa likurang bahagi, ay nahirapan kaming sirain ang taldok. Ngunit pinilit namin iyon sirain gamit ang sundang at kailangan namin magawa ng maliit na butas na kakasya kami upang makalusot palabas ng kural. Sa kabutihang palad ay nagawa naming baklasin ang ilang piraso ng bakod kaya't isa-isa kaming lumusot palabas, subalit nang makalabas na kami lahat ay isang kauri nila ang nakakita sa amin at kaagad itong sumigaw na nakatakas ang mga bihaga. Dahil sa malakas na sigaw ng kanilang kasamahan ay naalarma ang lahat, kaya't mabilis kaming tumakbo. Hindi rin namin alam noon ang direksyon na aming pupuntahan dahil nasa likurang bahagi kami at nakatuon ang aming paningin sa harapan. Kahit na maraming sangang nakaharang sa aming dinaraanan at sumasabit iyon sa aming balat, ay hindi namin iniinda ang sakit sapagkat namumutawi sa aming lahat na makalayo sa mga aswang na tumutugis sa amin. Habang tumatakbo kami ay nakakarinig kami ng agos ng tubig na halatang malapit na kami sa ilog. Subalit hindi iyon ang ilog kung saan nakatirik ang aming tent dahil kalmado iyon. Ngunit sa kasamaang palad ay isang lalaki ang mabilis na nakalapit sa amin dahil kabisado nito ang kakahuyan. Inundayan kami nito ng itak, subalit hindi kami tinamaan hanggang sa nahawakan nito ang buhok ni Elena at ubod lakas na hinablot kaya't napabitaw ito sa akin. Akmang tatagain na sana ito ni Elena ay mabilis ko itong sinugod gamit ang aking patalima. Subalit nabigo akong undayan ito ng saksak dahil malakas ako nitong sinipa. At sa akin ito ibinaling ang atensyon at walang habas akong pinagsisipa sa aking katawan.
Hinawakan nito ang aking buhok at planong laslasin ang aking lalamunan. Bago lumapat ang talim ng itak sa aking lalamunan, ay dinig ko ang malutong na tunog na lumapat sa ulo ng lalaki. Hinaripas pala ito ni Alan ng sundang sa ulo. Halos bumulwak ang sariwang dugo sa ulo ng lalaki. Muling iniangat ni Alan ang sundang at tinaga ito sa leeg, dahilan ng pagkahiwalay ng ulo nito sa kanilang katawan. Matapos mapaslang ni Alan ang lalaking aswang, ay tinulungan ako nitong makabangon at muli kaming tumakbo habang inaalalayan ako ni Elena dahil paika-ika akong tumatakbo. Habang tinatahak namin ang masukal na kakahuyan, ay patirik ng patirik din ang lupa, kaya nahihirapan kaming makausad pataas. Nang marating namin ang dulo ng kagubatan, ay isang bangin ang bumungad sa amin at sa kabila ng bangin ay bumubuhos ang malakas na tubig galing sa talon. Mr. Narrator, ng mga panahong yon ay nananatili kami sa dulo ng bangin at naisip namin kung ano ang dapat gawin. Nahabol na rin kami noon ng ilang kalalakihan na malapit na rin sa aming kinasasadlakan habang hawak nila ang kanilang mga itak. Hindi rin nila magawang mag-anyong aswang dahil kasagsagan pa noon ng hapon. Dahil sa senaryong iyon ay dalawa lang ang aming pagpipilian. Ang labanan ang mga kalalakihang aswang o tumalon sa bangin. At naisip ko rin noon na may tsansa na kaming mabuhay pa kung tatalon kami sa bangin dahil tubig naman ang aming babagsakan. At buwis buhay na rin iyong kung iisipin. Kaya't wala kaming nagawa kundi ang tumalon sa bangin dahil lahat naman kami ay marunong lumangoy. Habang bumubulusok kami pababa, ay nananalangin ako sa aking isipan na sana ay hindi kami tumama sa bato. Nang lumapat at humampas ang aming katawan sa tubig, ay dininig ng Diyos ang aking panalangin sa aking isipan dahil hindi kami tumama sa mabatong bahagi ng ilalim ng tubig. At nasisiguro ko nga konektado ito sa ilog patungo sa labasan sa masukal na gubat. Tinanggal namin ni Alan ang nakasukbit na bag sa aming likuran dahil sa gabal iyon sa aming paglangoy. Nagpatangay din kami sa malakas na agos pababa ng ilog at habang tinatangay kami ay mahigpit kong hinawakan ang kaliwang bisig ni Elena at ganoon din si Alan kay Alma. Hindi na kami nagawang sundan ng mga humahabol sa amin dahil takot silang tumalon sa bangin. Sa pakikipagsapalaran namin sa malakas na agos, ay narating namin ang mababaw na bahagi ng malapad na ilog at nakaramdam kami ng kaginhawaan nang mapansin namin na nakalabas na pala kami ng masukal na kagubatan. Dahil natatanaw na namin ang talahiban na dinaanan namin bago namin pasukin ang bukana ng kakahuyan. Hindi na kami noon bumalik sa aming tent para kunin ang iba naming kagamitan. Naroon din ang aming mga salapi na pamasahe para makabalik sa aming baryo. Sapagkat alam namin na tatambangan kami doon ng mga aswang, kaya't wala kami nagawa kundi bumalik sa baryo na malapit sa kalsada, sa sakayan patungo sa bayan. Hihingin na lang kami ng tulong sa barangay para makabalik kami sa baryo na aming pinagmulan. Kung nakinig lang sana kami noon sa sinabi ng matandang babae, ay hindi sana ito nangyari sa amin. Nagpasalamat pa rin kami sa Diyos dahil walang namatay sa amin at nakauwi kami ng ligtas sa aming lugar sa tulong na rin ng barangay na aming nilapitan. Mr. Narrator, si Elena na rin ang aking napangasawa ngayong kasalukuyan at masaya kami sa piling ng aming mga anak. At si Alma din ang nakatuluyan ni Alan, subalit doon sila naninirahan sa Maynila. Samantalang sa Antique naman kami ng butihin kong asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y magbigay aral ito sa kabataan na may matigas ang ulo. Minsan ang katigasan ng ulo ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ernesto ng Antique.